Yo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At eto na nga po, no? Grabe itong nangyari ngayon kaya Harry Roque mga kababayan. Marami pong nagulat, no? Dito po sa balita, mga kababayan. Dahil, no? Eto pong si Harry Roque, no, ay namimiligro at delikado po ang kanyang kalagayan ngayon mga kababayan. No? Maraming nagulat po sa balita na to. No, dito po kay Harry Roque na ngayon, no, ay nasa ibang bansa. No, at ayaw nga pong bumalik dito sa Pilipinas habang kanyang binabanatan no, ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. No, ano nga ba itong masaklap na nangyari? At talagang nakakagulat, no, na balita dito po kay Attorney Harry Roque mga kababayan. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Huwag niyo pong kakalimutan mga kababayan, pa-click po ang subscribe button dyan sa ibaba at ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa palagi pong nandiyan dyan, alam nyo na, 1 view, 1 like po sana. Okay, so alamin natin, ano nga ba itong masaklap na nangyari, no, dito kay Attorney Harry Roque mga kababayan. Talaga ng mga nakakagulat, no, itong nangyari sa kanya. No, nagimbal ang buong Pilipinas mga kababayan. Maging ang buong mundo. No, na nakasubaybay sa talambuhay ni Harry Roque. Alamin natin itong balita na to mga kababayan, no? Dahil di umano, eto yan. Okay, so eto yung balita na yan mga kababayan, ating tunghayan. No, eto pong nangyari dito kaya Attorney Harry Roque mga kababayan. Let's go. Iniutos na ng korte sa Pampanga ang pag-aresto kina dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa kaugnay ng kinakaharap nilang kasong qualified human trafficking. Nako, mga kababayan. Ito na ba ang katapusan ni Harry Roque? Huhulihin na ba etong si Harry Roque? Tanungin ko muna kayo mga babayan, no? Payag ba kayo na hulihin itong si Harry Roque at iuwi dito sa Pilipinas, no, para harapin niya yung kanyang kaso dito mga babayan, no? Sagutin niya yung mga ibinabato o ipinupukol sa kanyang mga kaso, no? Kasi para sa akin, no, kung sinasabi nila na napakagaling na abogado na itong si Attorney Harry Roque, mga kababayan, bakit ayaw niya humarap, no, sa korte? No, may itinatago ba siya? No? May pinagtatakpan ba siya? Meron ba siyang ayaw maibunyag? No, at talaga namang ayaw niyang umuwi ng Pilipinas? No? Ano sa palagay ninyo mga kababayan? Payag ba kayo na arestuhin itong si Harry Roque at dito litisin sa Pilipinas, no, at harapin niya ang kanyang mga kaso mga kababayan? Pa-comment po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? Mag-uusapan natin yan. Let's go. May kinalaman ito sa mga umunoy pagkakasangkot nila sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Porac, Pampanga. Batay sa inilabas na kautusan ng Angeles City Regional Trial Court, may probable cause o sapat na basehan upang litisin sa kaso ang dating opisyal ng palasyo at mga kapwa akusado nito. Isinampa ng Department of Justice ang kaso nito noong Abril 28. Yan mga kababayan, no? Sinampahan na daw, no, ng kaso eto nga si Attorney Harry Roque, no, at pinahuhuli na po ito. Inaaresto na mga kababayan ng Korte Suprema o korte dito sa Pilipinas, no, at siguradong huhulihin na to ng Interpol mga kababayan. Pero syempre, no, may statement na naman yan.
No, isisisihin na naman 'yan si Pangulong Bongbong Marcos. Walang bago diyan. Okay, so basahin natin mga babayan, ito pong kanyang naging statement. Ito yan mga babayan, no? Sabi dito sa balita, Harry Roque releases statement regarding the warrant of arrest issued against him for qualified human trafficking in relation to the alleged scam hub run by Lucky South 99 mga babayan. No? Ito po yun sa Pogo mga babayan. Diba? Kasi naging abogado nga siya eh. No? Yun nga yung nakikita ron eh. Sabi dito, statement of Harry Roque on the warrant of arrest May 15, 2025. Okay? The issuance of a warrant of arrest forms part of the unjust prosecution, mga babayan. Unjust prosecution daw, no? Which I will include to my application for asylum in the Netherlands as a victim of political persecution owing to my loyalty to the Dutertes. Diba? Palusot na naman itong si Harry Roque. At gagamitin na naman niya, no, yung sinampang kaso sa kanya, no, para sa kanyang asylum diyan sa Netherlands para matakasan niya yung kanyang kaso dito. No? Ano sabi niya rito? I will seek all available legal remedies to secure my life and liberty which are currently under threat. So ngayon may threat na siya. No, meron na siyang ganong statement. To. I reiterate, this is not flight as evidence of guilt, but the exercise of a human right to asylum. No, hindi daw siya guilty, hindi daw ebidensya yan ng kanyang guilt, mga babayan. Pero ine-exercise lang daw niya yung kanyang rights o yung human rights niya. Para sa kanyang asylum, mga babayan. Kung talagang wala kang kasalanan, Harry Roque, no, ito sa akin lang, no? Kung wala kang kasalanan, bakit hindi mo harapin yung kaso mo dito? Diba? Bakit diyan ka putak ng putak sa ibang bansa? Bakit hindi ka bumalik dito sa Pilipinas, no? At saka dito masagutin yung mga kaso mo, no? Hindi yun nandiyan ka sa ibang bansa, putak ka ng putak dyan, tapos maghahanap ka ng asylum. Yun ang problema sa'yo. No, ito yung biggest, mga babayan, no, nakalokohan na nakikita natin dito. No? Bakit kalokohan? Sila na yung gumawa, no, ng kaso, mga babayan, ng problema, no? At yung investigasyon na nakita natin diyan sa hearing, no, sa Kongreso, na meron siya di umanong koneksyon, no, doon sa mga Pogo, no? Siya pa ngayon yung biktima. At ang masaklap na ito, mga babayan, ang sinisisi niya pa yung administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. No, yung administrasyon na palagi niyang tinatawag na bangag, no, nangiwi, di ba? Yung administrasyon na sinasabi niya, no, na wala na daw sistemang maayos. Ganyan sila magaling. No, diyan sila magaling, mga babayan, no? Kung paano baliktarin ang sitwasyon. Dito makikita natin di ba? Kung paano nila paikot-ikutin. No? May oras din to mga to. Ano sabi ng mga kababayan natin dito? Face your charges and let the court decide. Di ba? Tama naman Di ba? Harapin mo yung kaso mo. Hayaan mo yung korte magdesisyon. Abogado ka naman Kayang-kaya mo lusutan yan. Natatakot ka ba? No? Natatakot ka ba? Malalaman ba na may koneksyon ka talaga sa Pogo? Ano sabi pa rito? No, pag sila na ang dehado, may pa-human rights na. From human rights lawyer to alleged human trafficker. Syempre,
Naniniwala mga DDS dyan. Alam nyo, kitang-kita, no? Na talagang nagtatago na, no? Itong si Attorney Harry Roque. Okay, sasabi dito mga kababayan, Harry, not all country could give you asylum. Isang tawag lang ng presidente sa prime minister, pa-deport ka. He can do it, but he choose you to go home to face all the allegations against you. In your choice, uli kay sa ma-deport. Okay, so sabi dito siguro mga kababayan, yung uli kay sa ma-deport, di ko alam eh, baka mauwi ka o ma-deport ka. No? Diba? Totoo naman eh. Sabi dito, kayang gawin ng presidente natin, no, natawagan ng prime minister, no, o kahit sinong presidente na para pauwiin ka dito sa Pilipinas para ma-deport ka. Pero anong ginawa ng Pangulo natin? No? Binigyan ka ng tsansa na humarap, no, na umuwi sa Pilipinas, harapin mo yung kaso mo. Hindi para ipa-deport ka. 'Di ba? Pero anong ginagawa mo? 'Di ba? Imbis na makipag-cooperate ka sa gobyerno, no, binabanatan mo ng binabanatan yung gobyerno habang nandiyan ka sa ibang bansa. Aduwa ganyan. No? Makikita natin, takot din siya eh. No, anong kinatatakutan mo? Ano sabi dito? Harry Roque, it seems you've become quite the figure of controversy. It's interesting how your perspective on justice has shifted now that you're facing challenges. Diba? Bumaligtad na si Harry Roque, mga babayan, sinasabi rito. It's worth reflecting on the principles you once stood against, especially when the tables have turned. I sincerely hope that justice is served and that accountability is upheld for everyone involved. Diba? Kung dati, kayo yung hustisya, ngayon, kayo ngayon yung nililitis. At kayo nagtatago. Diba? Loyalty to the Dutertes and love to your country just shows who you really are. Diba? Totoo naman eh. Ganyan naman kasi sila talaga mga babayan. Itong mga tao na to, makikita natin, no? Wala talaga sa kababayan natin, no? Sa mga mamamayang Pilipino, ang loyalty nila. No? Ang loyalty ng mga tao na yan, nasa mga Duterte o iisang tao lang, mga babayan. So, kahit magsilbi yung mga yan, hopefully, no, yung mga naupo ng mga senador sa lineup nila, ang pagsilbihan nila, yung sambayan ng Pilipino. No? Huwag silang magsilbi sa isang tao lang. Diba? Sana ganun, no? Yung mga naupo ngayon, ng mga senador na nasa lineup nila, sana ang pagsilbihan nila yung sambayan ng Pilipino. At para dito, kaya Attorney Harry Roque, good luck sa'yo. Good luck sa'yo kung makapagtago ka sa Interpol. No, dadamputin na siguro to ng ng Interpol, mga babae. Okay, so yan, ano masasabi nyo dyan mga babayan? Pa-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.